Dati sa inuman, maliban sa inumin, bidang-bida rin ang pulutan. Lalo na ang chicharong bulaklak. Malinamnam at malasa. At bumabasag ng katahimikan sa lutong. Katunayan, hanggang sa kailaliman ng dagat, may gusto pang humamon sa chicharong bulaklak. Bring it on! Ang tawag sa madulas at animoy chicharong bulaklak na lamang dagat na ito, bobohan. Para sa mahuhusay sa Ingles, carpet anemone. Hindi siya nga yung animo na mas mahahaba ang tentacles. Siya yung more na lumalapad tapos mas maliliit yung na para siyang carpet. At ito ay nakikita sa mga mabubuhangin, mamadi, tapos merong konting corals dyan. Sa unang tingin na pagkakamalang bituka ito ng baboy na ginagawang chicharong bulaklak. Hindi rin ito galing ng slaughterhouse o katayan kundi sa pusod ng dagat, sariwang-sariwa at kahuhuli lang. Isa nga sa nangunguhan ng bubuhan ang mga mangingisdang si Ramadan at King. Yung gloves na po ito para sa protekto po ng kamay para hindi makati. Kasi makati po yung bubuhan. Ilang lubog at langoy din ang ginawa nila Ramadan at King bago sila tuluyang makakita ng bubuhan. At dahil target spotted na, kukunin ito gamit ang dala nilang pala. At diretso kusina na para iluto. Toka dyan ang content creator at kahuander nating si Deco na isang Sama Bajaw. Ang pagluto po ng bobohan ay matagal na pong natuklasan ng aming tribo. Karamihan po ng mga tribong Sama ay nakatira sa tabing dalampasigan po. Ang pagkain po ng bobohan ay isang tradisyonal na rin po sa aming tribo. Ang isa raw sa paboritong ulam nila, ang kare-kare, at dahil ipinagbabawal ang karne ng baboy sa kanilang samahan, ang sahog ng kanilang kare-kare, bobohan. Sa pagluluto ng bobohan, kailangan masigurado ang kalinisan. Bubuhusan muna ng mainit na tubig para mas madali siyang linisin. Kailangan natin siyang katasan para matanggal yung tubig-tubig sa loob. Dahil hindi natin kailangan yun masama sa pagluluto dahil ito'y nakakahilo. Kapag ganito na yung itsura, pwede na natin siyang kiskisin para matanggal yung katas. Napaka-importante ng proseso na to para safe natin siyang makain. Matapos linisin at hiwain ng bubuhan, igigisa na ang bawang at sibuyas sa mainit na kawali. Ilalagay ang mga pulbos na pampalasa. Ilalagay na natin ang ating na-slice na bobohan. Ilalagay na rin ang papaya. At hihintayin magtubig at kumulo. Sunod na ilalagay ang gata at hanggang maluto. Ito na ang ating kare-kareng bobohan. Pasok naman kaya sa panlasa ni Juan? So lasa po siyang parang karne, yung taba na part. Mas masarap po siya pag maanghang. Nga po. Isang tayo. Pero bago maparami ang kain ng bubuhan, may paalala sa ating mga kawander. Nagagamit sila as refuge ng ibang isda. Kung sizable ang pagkakakuha, meaning talagang totally hina-harvest sila doon, maaaring magkaroon ng epekto doon sa kanyang habitat dahil magkakaroon ng imbalance. Pero kung kinukuha lang siya ng hindi ganong karami, para lang doon sa mga sustainability nila, hindi siya ganon nakaka-epekto.